At ayan, napakalupit ng ating balita dito kay CoinGate. Sabi rito, breaking, Iran threatens to strike Elon Musk SpaceX Starlink stations amid US deal fallout. Ayan, direktang tinarget po ng bansang Iran ang mga kumpanya at teknolohiya ng bilyonaryong si Elon Musk. Partikular na po ang SpaceX at ang Starlink satellite stations na matatagpuan po sa gitnang silangan or Middle East. Ang seryosong babalang ito mula sa mga opisyal ng Tehran ay lumabas kasunod ng hindi pagkakaunawaan sa mga negosasyon para sa isang peace deal sa pagitan po ng United States at saka Iran. Ayon po sa mga ulat, naniniwala ang Iran na ang gobyerno po ng United States ay gumagamit ng mga serbisyo at high-tech na infrastructure ng mga kumpanya ni Musk upang magsagawa ng mga operasyon at pag-atake laban sa kanila. Kaya sa mga nagdaang oras may naging tensyonado. Mas naging tensyonado po ang sitwasyon sa rehiyon ng Iran. Lalo na't bago ito ay nagkaroon ng aktibidad na militar sa pagitan po ng Israel at ng mga grupong sinusuportahan ng Iran. Ngunit ang pagdawit po sa mga private company ng technology tulad po ng SpaceX ay nagdadala ng bagong level ng panganib na maaari pong magbago sa takbo ng modernong pakikidigma at takbo ng global communication. Ayon po sa opisyal na ulat ng Fars News Agency ay kumbinsido ang pamahalaan ng Iran na nilabag ng United States ang mga panuntunan ng digmaan o rules of war gamit ang tulong ng mga satellite at system ni Elon Musk. Kung magpapatuloy po ang ganitong kainit na ugnayan, hayagang sinabi ng Iran na ituturing nilang legitimate targets ang kahit anong opisina, pasilidad o serbisyong may kaugnayan kay Musk sa rehiyon at maging sa lugar na sakop ng Israel. Kaya ayan, napakatindi. Upang mas maunawaan po natin ang lalim ng isyong ito, kailangan po nating tingnan kung bakit partikular na binanggit ng Iran ang Starlink ground stations at ang SpaceX infrastructure. Ayon po sa mga senior sources mula sa Tehran, ang mga advanced drone system at mga unmanned maritime strike technologies na ginamit laban sa Islamic Republic ay dumaan o nakadepende sa network ng mga kumpanyang ito. Sinasabi ng Iran na ang mga system na ito ang nagbigay ng kakayahan sa kanilang mga kalaban na mag-monitor at magkaroon po ng tuloy-tuloy na komunikasyon habang isinasagawa ang mga operasyong militar laban sa mga interes ng Iran. Dahil dito para sa kanila, hindi na lamang ito simpleng komersyal na internet service, kundi isang aktibong tool na ginagamit po sa intelligence at saka defense operations ng US at saka Israel. Ang banta po na ito ay dumarating sa isang napakasensitibong oras para sa kumpanya ni Elon Musk. Kamakailan na lamang po nitong June 12 ay nagkaroon ng isang record-breaking na IPO o Initial Public Offering ang kumpanya na nagpakita ng napakataas na kumpiyansa ng mga investors. Ang biglaang geopolitical threat na tulad nito ay maaari pong magdulot ng mabigat na pasanin at pressure sa market value at operational security ng kumpanya. Ngayon, ang opinion ko po tungkol dito ay ang pagdawit po sa Starlink sa mga ganitong uri ng sigalot ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang satellite internet sa modernong panahon. Hindi na lamang ito usapin ng mabilis na koneksyon para sa mga ordinaryong mamamayan. Ito ay naging isang critical na asset na binabantayan na rin ng mga malalaking hukbo sa buong mundo. Kung itutuloy po ng Iran ang kanilang banta, magkakaroon ito ng malaking epekto sa kung paano po pinoprotektahan ng mga tech giants ang kanilang mga physical assets sa iba't ibang bansa. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto sa satellite at saka ground stations. Ayan, suriin natin kung ano ang maaaring maging epekto nito kung sakaling magkaroon nga ng physical na atake sa mga Starlink infrastructure. Ang network ng Starlink ay nakadepende po sa tinatawag na ground stations. Ayan, ground stations play a key role in the network
of Starlink providing communications support across parts of the world. Ayan, ito po ay mga pasilidad sa lupa na nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga satellite sa kalawakan at sa internet network dito sa mundo. Ang mga ground stations na ito ang nagbibigay ng communication support sa malalaking bahagi ng mundo, kabilang po ang gitnang silangan or Middle East. Kung ang mga pasilidad na ito ay masisira o maaatake, magkakaroon po ng malawakang pangamba at pagkaantala sa satellite internet services. Ang bigat ng epekto ay ganap na nakadepende po sa laki ng magiging atake at kung anong partikular na lokasyon ang tatamaan. Kapag ang isang ground station ay nawala sa linya, ang mga gumagamit or users ng internet sa rehiyong iyon na umaasa po sa satellite connectivity ay maaring makaranas ng kabuwang blackout o matinding pagbagal ng serbisyo. Hindi lang ito usapin ng negosyo ni Elon Musk. Ang Starlink ay kilala sa pagbibigay ng internet sa mga liblib na lugar, mga humanitarian missions at mga critical na infrastructure. Ang pag-atake sa mga ganitong pasilidad ay magbubukas ng isang mapanganib na precedent kung saan ang mga sibilyang infrastructure ng komunikasyon ay nagiging direktang target sa gitna ng hidwaan ng mga bansa. Ayan, dito naman po papasok ang aking opinion tungkol dyan. Ang sitwasyong ito ay magtutulak po sa SpaceX na mas higpitan ang kanilang security at mag-isip ng mga alternatibong paraan upang mapanatili po nilang operational ang kanilang network kahit pa may mga physical disruptions sa lupa. Ang panganib na ito ay nagpapatunay na ang paglawak ng technology ay may kasabay na mas malaking banta na hindi lamang cyber attacks, kundi pati na rin ang aktwal na banta ng physical destruction mula sa mga bansa na may kakayahang militar. Ayan, pag-usapan naman po natin dito ang reaksyon ni Donald Trump at ang peace deal. Ayan, sa kabila po ng napakatinding tensyon na ito, may isa pang anggulo na nagpapakita ng komplikadong sitwasyon sa politika. Si US President Donald Trump ay nagpahayag ng kanyang saloobin patungkol sa estado ng ugnayan sa pagitan po ng Washington at saka Tehran. Sa isang post sa kanyang Truth Social platform, binigyang diin ni Trump na napakalapit na sana ng dalawang bansa sa pag-abot sa isang kasunduan na magpapababa ng tensyon sa rehiyon. Hayagang binaliwala ng Iran ang mga claim na lalagdaan ang deal matapos silang magbigay ng isang draft memorandum mas maaga sa araw na iyon na nagpapakita ng agarang pagkakaroon ng fallout o pagkasira ng mga paunang napagkasunduan. Kasabay nito, nagpakita rin ng matinding pagkadismaya si Trump sa mga huling serye ng pag-atake ng Israel sa Beirut, Lebanon. Ayon kay Trump, ang mga ataking ito ay hindi dapat nangyari, partikular na sa isang napakahalagang araw kung kailan napakalapit na ng United States at Iran sa pagkamit ng isang peace deal. Nanawagan po ang Pangulo ng US para sa isang balance o hinamon sa magkabilang panig. At sinabing dapat nang umatras o mag-stand down ang lahat ng panig upang bigyang daan ang kapayapaan o magdadala ng katatagan maging sa Lebanon. Ang masasabi ko naman tungkol dyan ay ang magkakaibang pahayag na ito ay nagpapakita ng malaking lamat sa koordinasyon sa pagitan po ng diplomasya at ng mga aktwal na operasyong militar dito sa lupa. Habang sinusubukan po ng White House na isulong ang isang makasaysayang kasunduan, ang mga sunod-sunod na atake at ang pagbanta ng Iran sa mga kumpanya ng US tulad ng SpaceX ay nagiging malaking hadlang upang magkaroon ng tiwala ang bawat panig sa isa't isa. Ang pagkabigo ng usapan ngayong araw ay isa pong malaking hakbang paurong para sa mga nagnanais ng de-escalation. Ayan, ang kasalukuyang krisis na kinakaharap po ngayon ng SpaceX at saka Starlink sa Middle East ay nagmamarka ng isang bagong kabanata kung saan ang mga private company ng technology ay direktang naiipit sa geopolitics at saka international na sigalot. Ang banta ng Iran ay hindi dapat baliwalain dahil ipinapakita nito ang panganib na kinakaharap ng mga global infrastructure sa oras na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga superpower na bansa.
Kaya sa susunod na mga araw, magiging kritikal ang tugon ni Elon Musk at ng pamunuan ng SpaceX kung paano po nila poprotektahan ang kanilang mga pasilidad at kung paano po nila sasagutin ang mga paratang ng Iran hinggil sa paggamit ng kanilang teknolohiya sa mga operasyong militar. Ang buong mundo, lalo na po ang mga industriya ng technology at communication ay nakatutok ngayon sa magiging susunod na hakbang ng United States at ng Iran. Ayan sa aking kabuang opinyon ang panawagan para sa kapayapaan at pag-stand down ng lahat ng panig ang pinakamainam na landas upang maiwasan ang pinsala na maaaring makaapekto sa komunikasyon ng milyong-milyong tao sa buong mundo. Ang milestone ng technology ay dapat pong magsilbing tulay para sa pag-unlad at hindi dahilan para sa mas malalim na hilwaan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po pala ninyo ang recommended video natin dito.